Isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa inyong lahat, mga mahal po naming taga-subaybay, mga mahal po naming kababayan, at mga mahal po naming mga kapatid. Hindi lamang po dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. So umagang ito ay patuloy nating tatalakayin ang tungkol dito sa patuloy na paninira, patuloy na paglapastangan, pangyuyurak ni Epipanyo Labrador laban po sa iglesia at sa aming namamahala. At nitong nakaraang araw ay meron na naman po siyang bagong upload na video na kung saan ay gumawa na naman po siya ng kwento para lang po mayroon siyang mai-content, para lang po mayroon siyang mai-upload. Ay kung ano-ano na lang po ang ginagawa niyang kwento at mga paninira niya para lamang po mabigyan ng kasiyahan siguro yung kanyang mga taga-subaybay na naniniwala sa kanya para may mapanood yung mga subscriber niya. Kaya tuloy-tuloy po na gumagawa po ng kwento po ito. Pero bago natin talakayin yan, mga mahal po naming taga-subaybay, ay gusto po namin i-shoutout po muna yung mga nagpapabati po sa atin, nagpapa-shoutout po sa atin ng mga subscriber at mga nanonood po sa atin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout po bro mula sa lokal ng Taingin, distrito ng Bulacan, si Ka Gamaliel. Ito pa. Watching from lokal ng Baluan, General Santos City, si Ka Mark Gel. Ayun. Sa po kayo dyan, Ka Mark Gel. Watching from lokal ng Banlik, Calamba, District of Laguna. Kumusta po kayo dyan, Ka Restituto Alvarez. Ayan. Ino pa. Madami po ito eh. Hello po kapatid, watching po from lokal ng Paris, France. Hello po. Kumusta po kayo dyan, Ka Ronald Flores. Diyan po sa Paris, France. Ito rin po, si Ka Jose Nava from Quezon City. Distrito ng Quezon City. Proud INC. Ayun. Proud INC ako. Sino pa? Watching from Baisa, Quezon City. Kumusta po dyan, Ka Igleserio Tihada? Ayan. Kumusta po? Shoutout din po kay kapatid na Rafael. Watching from Davao del Norte, lokal ng New Corelia. Hello po kapatid. Mula po sa distrito ng Bohol. Ka Anita. Kumusta po kayo dyan? Ito, huli na po ito. Watching from Binangonan Rizal. Ka June. Kumusta po kayo dyan sa Binangonan Rizal? Ayun, so mga kapatid at mga mahal po naming kababayan na patuloy po na sumusubaybay po sa atin, muli po, isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. May ipapapanood po kami sa inyo na isang video na ito ay kwento o patuloy na paninira ni Epipanyo Labrador laban sa iglesia at sa aming namamahala. Panoorin po natin ito at pagkatapos ay papaliwanag natin, baka po kasi mapaniwala po niya yung mga nanonood sa kanya. Yun po ang ating inaagapan, mga mahal po naming kababayan. Panoorin po natin to. Medyo in-adjust po namin yung speed ng kanyang pagsasalita para mabilis. Kasi medyo mabagal po ito eh. Pagka kasi yung normal speed ay matagal. So, in-adjust po namin yung kanyang speed para mas mabilis po. Panoorin po natin to. Alam nyo, sa araw-araw po nating pagbablog dito, marami po ako nakakausap na ang dami pala tumiwalag na, no? Hindi sila itiniwalag. Sa aking pagkakalam, maraming tumitiwalag, hindi itiniwalag. So, yun po, yung unang napanood natin, mga kababayan, mahal po naming taga-subaybay, sa kanya daw pagkakaalam. Paano siyang may malalaman, hindi naman po sa iglesia? Ano po? Sana po nakuha niyo po yung point namin. Paano niya malalaman ang mga bagay na ito? Wala po siya sa loob ng iglesia. Kasi po, dito po sa loob ng iglesia po, pagka po kasi may mga tinitiwalag, ay binabasa po yung kanilang mga pangalan pagka sila po ay may lumabag po sa doktrina, may ginawang paglabag na katiwa-tiwalag naman talaga ay itinitiwalag po talaga sapagkat hindi po nangungunsinti ang Iglesia ni Cristo po. Pagka may ginawa kang paglabag, dinidisiplina po talaga ng pamamahala. So hindi po konsentidor ang pamamahala po sa loob ng Iglesia. Nagpapataw po ng disiplina sa mga gumagawa po ng paglabag sa loob po ng Iglesia. Tuloy po natin yung ating tinatalakay at pinapanood, mga kababayan. Ito pa, sinabi niya. Sige po natin ha. Kagaya na po nangyari ng mga nakaraang mga taon pa, ng mga ministro na gusto na sanang umalis sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo na Diablo. Ano nangyari? Yung iba, kinidnap. Diba? Kinidnap nila. I-search nyo. Mga ministro ng Iglesia ni Cristo, kinidnap. I-search yan. Sabihin, pag wala kayong na-search, titigil na ako dito. Ano po sabi niya, mga kababayan? Katulad daw po ng mga nakaraang mga araw, sabi niya. Meron daw mga ministro pa sa loob ng Iglesia ni Cristo na kinidnap. Sabi pa nga niya rito sa kanyang sinabi, pag wala kayong na-search, sabi niya, titigil na ako dito. Mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay, kami po ay nag-search sa internet. At alam niyo po ang na-search po namin tungkol dito sa sinasabi ni Epipanyo Labrador na may mga ministro daw na kinidnap. Ito po, panoorin niyo po. Kahapon nga po ay lumutan Ito po ang yung mga message po ministro namin, ng ha? Iglesia Panoorin ni natin. Cristo para itanggi na dinukot sila at pinahirapan ng pamunuan ng INC. At kabilang po doon sa mga lamantan ay si Callowell Menorca. Nagpapatrol si Japin Romel.
Hindi totoo ang mga balita. Ito ang iisang salita ng 5 ministro ng manoy dinukot at ikinulong ng Iglesia ni Cristo. Mga manoy nawawalang ministro ng iglesia. Isa-isang inilabas ng Iglesia ang mga ministro sa Net 25 Television Network na pinatagpo ng Iglesia. Kasama ang kanilang tagapagsalita si Brother Edwin Zabala. Unang nagsalita si Kajojo Nemix noong July 24. Wala pong pagdukot na nangyari sa akin, hindi rin po ako nawawala. Nagtinda po ako dito sa kanya dahil sa namin na doon, yung narinig ko sa balita, nimilita sila ng pagkakababa na bagay na hindi po ako maganda. Ang sa akin po, para kay Eduardo, handa po akong tumulong at maglingkod sa iglesia na kinalakihan mo. Kinabukasan, si Ka Arnel Tumana naman ang nagpaliwanag. Paano ko natin dito? Pumunta ka dito namin nila sa akin. Puso at pagpapasya para makatulong sa paglilitaw sa mga lumilitaw at mga umusbog na mga maling balita. Nagdudulot-tuloy ng pangamba dahil sa mga maling balita. Tingnan sa mga kayo punta ngayon. Hindi, ang tuloy. Gamla ako ngayon sa sinasagawa nating Unity Games at kaya rin itong aking hire. Nitong July 25, nagpa-interview naman si Ka Nolan Olarte. Ikaw daw ay your video the next survey. Ikaw ay i-torture. Ibugbog siya sa kasi kumali ako yun. Dahil sa kami, ako at ang buong pamilya ko ay patuloy na kinupukto na pinamahan po. Noong July 26, si Ka Joel San Pedro naman ang nagpatunay na hindi siya dinukot. and all kinds of lies. Because we have an enemy, the devil, like a roaring lion, and a father of all lies, who tries to lead people away, snatch them from the truth. Kahapon naman, lumabas na si Brother Luel Menorca kasama ang kanyang abogado. Hindi ka hostage. Hindi po. Hindi ko. Hindi rin po. Kinakapsot. Hindi po. Itigil na po nila. Lalo na po yung pagkakamit. Pangalan ko. Tulad ng iba, nanindigan din si Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, napanood niyo po yung video na inilabas po namin na itong sinasabing ito ni Epifanio Labrador na kesyo meron daw mga kinid na po dinukot ng mga ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay ito po, lumabas po yung mga tao mismo na binabanggit at na balita na dinukot, kinidnap, at ito nga po, pinatunayan po nila na walang katotohanan yung sinasabi po sa social media na di umano ay dinukot po sila o kaya tinutorture o kaya pinaparusahan ng pamamahala. Wala pong katotohanan yun sapagkat narinig po natin mismo sa balitang ito, sa mismong video na to, na lahat po ng mga sinasabi po nila sa social media ay wala pong katotohanan. So, itong sinasabi ni Epifanio Labrador ay isa na namang napakalaking paninira po ito. Isa na namang napakalaking gawa-gawa nito. Haka-haka na naman ito na pinapalabas ng taong ito na kesyo may kinidnap po na ministro sa loob ng iglesia. Narinig na po natin ang kanilang mga pahayag na lahat po ay hindi totoo. Lumantad po sila para patunayan na puro kasinungalingan lang ang sinasabi sa social media at katulad nitong si Epifanio Labrador na naglalabas ng puro kasinungalingan din. Itutuloy po natin yung ating pagtalakay. Panoorin po natin yung susunod na video po na ito at pakinggan natin mabuti yung kanyang sinasabi. At usapan natin yung tungkol sa China. Ang pag-uusapan daw natin yung tungkol po sa China. Pati yung China po ay pinakialaman na po ni Epifanio Labrador at pinasok na po niya na i-content ang bansang China, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Pakinggan natin kung ano sasabihin ni baka dito sa China kasi baka dito siya kukuha ng maraming mahuhututan niya kung saan mangunggulimpat na naman ito sa bansang China siguro. Kaya pinasok na niya eh. Hindi lang dito na sa pang malakasan na to si Epifanio Labrador, mga kababayan. Sapagkat hindi na lang po dito sa Pilipinas ang puntirya niya na pangungulimbatan, panghuhututan, kundi pati na po ang bansang China. Pakinggan po natin yung kanyang sinasabi. Bakit ba ito yung gusto kong i-topic ngayon? May kinalaman po kasi ngayon, at may kinalaman po talaga pala, ang Iglesia ni Manalo ni Kulto. Dahil sa palpak at hindi nagwagi si Rodrigo Roa Duterte na tulungan ang China na masakop ang bansang ito. Alam niyo ba na nag-alok ng trilyones ang China sa Iglesia? Ano daw po? Alam niyo ba, sabi niya, na nag-alok ng trilyones. Matindi ito. Nung lumalaki. Parang hagdan na pataas ng pataas. Nung nakaraan po kasi, ang binanggit niya, nag-alok ng bilyon. Medyo pangmalakasan na talaga kasi ang alok daw naman ito ay, magkano mga kababayan? Trilyones daw. Patuloy natin yung video. Bakit ba ang Iglesia ni Manalo ang gustong, bakit ba ang Iglesia ni Manalo ang nilapitan ng China? Bakit daw ang iglesia ang nilapitan ng China? Meron siyang tanong eh. Bakit daw ang iglesia, ang nilapitan ng China? Pakinggan natin. Para ituloy yung kanilang plano na sakupin tayo. Kasi ganito. Kwento na. Sabi niya, kasi ganito. Yan, di ba? Kasi ganito. Kwento na, magkukwento na to. Pakinggan natin yung kwento niya. Kita kasi ng China, dito sa ating bansa, kapag mayroong Iglesia ni Manalo, karamihan dyan
karamihan dyan, mga minamahal ko mga kababayan, kumbaga, pag may iglesia ni Manalo, may mga politikong kayang-kaya nilang ipanalo. Kaya nga sila ang nilalapitan ng mga politikong sa pera at kapangyarihan. Di ba? So, ganito. Nakita kasi na kanina na kung ang iglesia ni Manalo ang kanilang magiging kasabwa para masakop nila ang bansa nito. Dahil pwedeng gamitin ng iglesia ni Manalo yung kanilang influensya, yung kanilang pamamaraan para maraming mga politiko na mahahalal na kontrolado nila. Sana makuha ninyo. Nakita ng China na kung ang mga membro ng Iglesia ni Cristo ang mahahalal ng pagka-mayor, congressman, at gobernador, at iba pa, maaaring makontrol ito ng bansang China dahil sa kanilang nagiging usapin o transaction. Halimbawa, kapag ang mga tao ng Iglesia ni Cristo, katulad ni Bartoleta, congressman, at takbo ng senador, ayon sa aking nakakalap na informasyon, tutulungan ng China, babudgetan ng China, itong mga politiko na under o nasa ilalim ng kapangyarihan ni Eduardo Manalo. Katulad ni Bartoleta, iba pang mga politiko na membro ng Iglesia ni Manalo. Dahil kung hindi po ako nagkakamali, talagang may malalim na usapin itong si Rodrigo Roa Duterte at si Eduardo Manalo. Ako saan kinukumbinsi ni Duterte, itong si Eduardo Manalo, na tulungan sila, pwedeng ang bansa China, na masakop ang bansa nito. Ngayon, pagka mas marami ang mga membro ng Iglesia ni Cristo ng mga politiko ang nanalo, at marami sa mga kalyado ni Rodrigo Roa Duterte ang mananalo, maaari na silang masagawa o gumawa ng hakbang para madaling masakop o madaling ipasakop ang bansa nito sa bansang China. Diba? Alam ko magagalit sa akin dito ang pamunuan ng Iglesia ni Manalo Tulpo. Kailangan ko sabihin ito kasi ito ang katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Saan ko nakuha yung mga ano na to? Ayoko nang sabihin. Saan ko nakuha yung mga ano na to? Ayoko nang sabihin. Saan ko nakuha yung mga ano na to? Ayoko nang sabihin. Saan ko nakuha yung mga ano na to? Ayoko nang sabihin. Dahil ayoko malagay sa langanin ang kanyang buhay. Tama na mayroong Epifanio Labrador na nanganganig ngayon sapagkat iba sari-sari mga pagbabanta ang ating natatanggap. Mula po sa magpukunwari po silang mga mababait, magpukunwari silang mapagbigay, gagawa ng ganito, ganyan, ito namimigay ng bigas ng ganito, pero pinamimigay nila mga bigas, galing naman sa pera ng mga politikong ginagatasan nila. Hinihingian nila ng pabor. Yan po ang katotohanan. Huwag po kayong maniwala sa Iglesia ni Manalo. Dahil kulto po yan mga minamahal ko mga kababayan. Wala po kayong makukuha ang kaligtasan dyan. Magmumukha lamang po kayong membro ng isang fraternity pag pumasok kayo dyan. Narinig niyo po yung mga sinabi niya, mga kababayan. So, napakaraming kwento. Una po, yung tungkol dun sa sinasabi niya na trilyones daw ang inalok ng China sa Iglesia ni Cristo. Yung po, unahin natin yung sa trilyones. Mga kababayan, una, hindi kami nakikialam sa usapin tungkol sa teritoryo. Abalang-abala ang pamamahala po namin sa loob ng Iglesia na asikasuhin ang tungkol sa Iglesia. Bagamat may inaasikaso po sila sa iba't ibang bansa ng mga kapatid namin sa Iglesia. Pero yung mga kapatid namin ang kanilang inaasikaso kung nagpupunta man po sila sa iba't ibang bansa. At hindi para manakop ng teritoryo na katulad ng sinasabi ni Epifanio Labrador. Pangmalakasan na talaga. Isipin mo, teritoryo na, China, gusto raw ipasakop ng pamamahala ang Pilipinas sa China. Hindi nyo kung gaano mag-isip ng kwentong ito para lang may ma-content siya mga kababayan. Ito yung mga imposibleng mga gawa, imposibleng mangyari na mga sinasabi niya para lang meron siyang may content. Ano pa raw? May mga politiko daw na Iglesia ni Cristo. Marami daw yan. Mga kapatid, para po sa inyong kaalaman, isa lang ang pinagtibay ng pamamahala. Isa lang. Wala nang iba kundi si Kong Marcoleta. Siya lang ang pinagtibay ng pamamahala at pinayagan para tumakbo sa pagkasenador. Kasi si Kong Marcoleta, mga kababayan, mayroon siyang kapasidad, abogado, matalino, mahusay pagdating sa batas. Malalim ang kanyang kaalaman at maaasahan natin ang taong ito sa bansang Pilipinas pagdating sa pagmamalasakit, pagpapatakbo, paggawa ng mga batas para makatulong sa mga mamamayang Pilipino. Kaya po, pinasyahan ng pamamahala si Congressman Marcoleta, si Kong Marcoleta, para tumakbo sa pagkasenador. Iisa lang, Epifanio Labrador, hindi marami. Na katulad ng sinasabi mo, mayor, gobernador, kung ano-ano pang mga sinasabi mo. Mali ka na naman na Epifanio Labrador, ikaw talaga wala ka nang sinabing tama o puro na lang mali yung mga sinasabi mo. Ano pa yung sinasabi mo? Kung napansin nyo sa bandang huli, kanino ko nakuha yan? Impormasyon. Hindi mo nasasabihin, sabi niya. Hindi mo nasasabihin. Ibig sabihin, mga kababayan, ang lahat ng ito ay pawang kwento lang, pawang gawa-gawa lang ng taong ito. Kung mapapansin nyo kanyang pagsasalita, wala siyang sapat na katibayan sapagkat batay lang ito sa kanyang mga haka-haka, kwento, kuro-kuro, palapalagay. Mga kababayan. At ito, meron pa po akong napansin sa isang video niya. Alam nyo, kung totoo itong sa sarili kong opinion kutob ko merong tao na nagsusulsol sa taong ito para gumawa ng kwentong ito laban sa iglesia at sa pamamahala. Kasi nadulas siya sa pagsasalita niya sa video niya. Na nung ginawa niya itong video ito, mga kababayan, siya ay medyo nakainom. Alam niyo naman, pagka nakainom ang tao,
kung ano-anong yung nasasabi niya. Lahat na ikukwento niya kahit hindi dapat sabihin. At sa pagkakataong ito, na nakainom siya, medyo lasing, meron siyang nabanggit na tao. At palagay ko, sa sarili kong pagkaunawa, mga kababayan, isa kong ito. O kung hindi isa, ito po ang nasa likod ni Epifanio Labrador. Kaya ganun na lang ang paninira, paglapastangan at pagmumura niya sa buong iglesia, lalong-lalo na po sa pamamahala. Panoorin natin ang video ito. Talaga marami nang hihinayan eh. Kung si Ka-Angel yung naging pinuno ng iglesia ni Cristo, hanggang ngayon, iglesia ni Cristo pa rin yan. At mananatiling iglesia ni Cristo na sumusunod sa utos ni Cristo. Hindi po kami nanghuhusga. Ang channel po na ito ay hindi po kami nanghuhusga. Pero bakit nababanggit ng taong ito ang pangalan na ito, mga kababayan? Alam natin na ang taong ito sa mga nakaraan ay lumaban po sa pamamahala sa iglesia. Gusto po nila na sila po ang mamahala sa iglesia. Salamat na lang sa Diyos. At inihayag siya at inihayag sila yung kanilang lihim na agenda sa iglesia ay inihayag ng ating Panginoon Diyos. At salamat sa Diyos. At naglagay siya ng isang makapangyarihang leader na nagmamalasakit sa buong iglesia. Na handa niyang isakripisyo ang lahat alang-alang sa iglesia. Mabuti na lang po. At meron pa siyang nasabi doon sa kanyang video noon na nahulihan, sabi niya, ni Epifanio Labrador. Yung nahulian po na sinasabi niya po sa kanyang video ng mga armas, yun po ay nahuli na pagmamayari nitong taong ito na binanggit niya sa video niya. Yung napakarami anyang mga armas na nakuha ay nasa pagkukupkup o nasa kapangyarihan ng taong ito na binanggit niya sa video. Nung panahong mahuli yung maraming armas na yun. Nasa kanya, nasa bahay niya ang mga armas na yun. So, kayo na po ang mahusga. Ito po yung may mga natiwalag po talaga sa iglesia. Didisiplina ng pamamahala sapagkat sila inihayag ng Diyos sa kanilang sariling interes. Maraming salamat na lang. Maraming salamat na lang talaga. At nandyan ang kapatid na Eduardo Manalo na nagmamahal at nagmamalasakit sa buong iglesia na kahit na isakripisyo niya ang kanyang ina, mga kapatid, alang-alang sa pagmamahal sa iglesia. Pinili po nila ang iglesia kaysa sa kanyang nanay at sa kanyang mga kapatid. Diyan po natin makikita ang tunay at totoong nagmamahal at nagmamalasakit alang-alang sa kapakanan ng iglesia. So mga kababayan at mga mahal po namin mga kapatid, ito po ay ipinapanood po namin sa inyo para magkaroon po kayo ng kabatiran. At patuloy pa ninyo kami subaybayan sa mga susunod pang mga video na gagawin po namin. At nakita po kasi namin, marami pong mga nanonood po sa atin na hindi namin subscriber. Baka naman po. Maaari po ay mag-subscribe kayo sa ating channel para malaman ninyo, maihatid po namin sa inyo yung mga katotohanan talaga, yung mga totoong nangyayari talaga sa iglesia. Na hindi po yung mga paninira ng mga taong naninira po sa iglesia. Hanggang dyan lang po at magandang umaga po muli sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo sa paggawa. God bless po.